Magandang araw mga kapiter. May tatrabahoy na naman tayo ngayon. Mayroon tayo ngayong gagawin ito yung tinatawag na kasayon. Galing po to sa compressor. Walang spare, kailangan nating i-repair. Pundido po to mga kapiter. Kaya gagawin natin dito, gagarahin natin. Yan natin malalaman kung pundido. Tingnan mo yung pula tsaka dark red. Pag pundido dark red, yan kailangan natin yan i-grind. Linisin natin yan, linisin natin maigi bago natin i-preheat. Ito yung gamit natin na electrode. Yung gamit natin na electrode nickel 3 unitor po to mga kapiter. Mayroon din isa yung 3314. Kailangan din natin to i-preheat. Kailangan i-preheat natin gamit natin yung oxyacetylene natin. Cutting torch. Huwag nyo na palitan ng pang-gaswell. Cutting torch lang yung pang-hiting natin dyan. Yan, tingin natin dyan hanggat sa mga pula na pula, para yung kulay niya parang cherry red na. Kailangan all around talaga na dyan mga kapiter, na pula na yung ito, yung napakahiting na. Bakit natin pinipreheat ito? Para matanggal yung pinaka-carbonize ng yung nakabalot na tinatawag na kasayon. Tsaka bago natin ito i-preheat, kailangan natin ito talaga na again. Ayan, i-welding na natin mga kapiter. Dito tayo magsimula sa baba. Ayan, kasi dyan na, ito muna gamit natin. Sil lang muna. Nahanap ko ba yung natin dyan, yung okay. Ayan na. Yan lang mga kapiter, napakasimple lang. Ayan. Ang pinaka-importante nito pag mag-welding kayo ng kasayon, huwag nyong pahanginan, huwag nyong tutukan ng hangin. Kahit anong dumi, huwag nyong anong dumi. Bawal sa kasayon na may hangin. Kailangan sarado, nakasarado po yung yung area ko na yan. Mayroong yan, yung pinaka protection na battery. Yan mga kapiter, nakainang na. Kailangan natin yan malinis na malinis. Bawat pagkatapos ng hinang i-grind natin pagkatapos ng hinang. Tapos yan, yung klase pala yung pagka-welding natin dito mga kapiter. Yung layer natin paikot. Mga kapiter, yung hindi pa alam kung paano mag-welding ng kasayon, ito ang diskarte. Kailangan yung i-preheat. Heating, kailangan ng heating. Huwag kagad tira ng tira. Tapos kailangan malinis, bawal ang hangin. Pagkatapos din ng welding, bawal din basahin kasi magka-crack yan pag binabasa ng tubig. Kailangan cool down na lang yan, normal na cool down. Yung palamigin mo lang ng kusa. Huwag nyo hanginan, bawal din magka-crack yan kahit anong kasayon. Bawal hanginan. Malapit na tumatapos mga kapiter sa ating paghihinang. Counting na lang to, 2 years matatapos na rin to. Ayan mga kapiter, malapit na to. Ilang year na lang to, mga 2 or ito lang trabaho kapiter sa barko. Kailangan marunong ka dumiskarte. Kailangan alam mo paano maghinang ng mga klaseng bakal. Namita na natin yung chisel yung gamit natin mga takyan para makontrol natin yung pagkana. Matapos ng hinang, i-grind. Kailangan i-grind para malinis, para yung sa loob po lang islag. Mga kapiter, tandaan palagi yung mga video ko. Huwag kalimutan mag-follow sa YouTube channel natin para ma-notify kayo sa mga susunod na mga channel ko na mga video. Tsaka huwag kayong magtanong kayo. Ibibigay ko lahat ng diskarte. Lahat ng diskarte bigay sa Peter, ibibigay ko sa inyo. Hindi ako dapat maniwala kayo legit to. Malapit
ito matapos mga Peter ha. Ayan, kaunti na lang to. Yung gamit pala natin na electro dito, naka ano tayo, naka DC, naka straight polarity tayo dito, naka straight polarity tayo. Yung gamit natin yung welding machine na inverter, yung gamit natin na welding machine. Diba, patapos ito mga Peter. Pinanatan na natin, pinanatan to. Ayan, tapos na mga Peter. Ito na yung pinaka finish product natin. Bukas isasalang natin.